Isa po mapagpalang panunood sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Kinagagalak ko po na makasama kayo dito sa ating ginagawang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Patuloy po kayong sumusubaybay sa pag-aaral na may temang God's Love and God's Justice. Napakabuti na ating Panginoon sapagkat napakaganda ng ating mga napag-aaralan po dito sa ating mga tinatalakay. Nung nakaraan, pinag-usapan natin ang isang napakahalagang topic. Ito'y walang iba kundi yung the wrath of divine love. Natuklasan po natin na it's important na alam natin ang konteksto every time minimension sa banal na kasulatan yung God's anger or God's righteous indignation. At na-emphasize po natin that this is all about love. That's God's wrath is God's response of love for evil and for injustices. Kaya naman po, naging klaro din sa atin
na yung pinag-usapan natin yung mga iba't ibang cases na nagpapakita ng galit o ng anger ng ating Panginoong Diyos against evil, but He always loves us as sinners. And that's why yung conclusion, if we will continue sa path na mali, na masama, then the Bible clearly states that it will come to an end. That sin will come to an end. Evil will come to an end. At in-emphasize din po natin na kailanman hindi hinanda ng ating Panginoong Diyos ang hell para nang sa ganun ito ay maging kahihinatnan ng mga tao dahil ang gusto ng ating Panginoong Diyos ay lahat ay mga ligtas. Ito yung hinanda niya para kay Satan and his angels, and yet kung tayo po ay patuloy na yayakap sa pagkakasala at pagkakamali, then God will not force us because He's a God of love. He allows us na practicein po natin yung ating mga pagpili. Napakaganda po, no? Kaya, again, mga kapatid, we invite you, kung hindi nyo po napanood, hindi nyo po napakinggan, pwede nyo pong reviewin. Ano po, nasa YouTube po namin yan, nasa Facebook account po namin yan. Makakatulong po para mas maintindihan natin that in reality, yung jealousy of God, yung God's wrath, we need to look at it all in the context of God's love. Hindi siya katulad nung anger natin, hindi siya tulad nung jealousy ng bawat isa sa atin. At ngayon na naman, pag-uusapan na naman natin ang isang napakagandang topic at ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon ay God's love of justice. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na pinagkakaloob po sa inyo ng 3 Points Ministries na napapanood din naman sa Hope Channel. Purihin ang ating Panginoong Diyos sapagkat tuloy-tuloy po nating nagagawa ang mga pag-aaral na ganito. Patuloy rin nating natutuklas ang mga magagandang leksyon, mga magagandang mga reflection na maaari po nating mapulot sa ating mga pag-aaral. I hope and pray na nasa maayos po kayong kalagayan, patuloy kayong iniingatan, ginagabayan, pinagpapala at sinasamahan ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat nga po pala sa inyong patuloy na pananalangin at pagsuporta dito po sa ating gawain, na nagiging dahilan upang nang sa ganon makapagpatuloy po tayo sa ating mga pangangaral, face-to-face at maging online. Salamat po mga kapatid, mga kaibigan, kaya naman tuloy-tuloy po natin nagagawa ang pag-aaral na ito. Ganon din po, maraming salamat po sa lahat ng mga kaibigan at mga kapatid kung kaya naman ang inyo pong lingkod ay nakakadalaw at nakakapunta sa iba't ibang mga lugar. Maraming salamat po. In fact, ngayon po ay tayo po ay nasa ibang lugar and yet we praise the Lord. We are able to still continue this study at nagpapasalamat po tayo sa mga kapatid, sa mga kaibigan na nagiging dahilan upang nang sa ganon ay makatuloy po tayo sa kanilang mga tahanan para magawang makapaglingkod sa iba't ibang mga lugar, sa iba't ibang mga bansa. Maraming salamat po sa mga kaibigan, mga kapatid na tuloy-tuloy na nananalangin at sumusuporta para po nang sa ganon ay patuloy na makapangaral po tayo ng salita ng ating Panginoong Diyos. Hindi po natin magagawa ito sa ating mga sarili lamang. Hindi ko po ito magagawa sa aking sarili lamang. Nagpapasalamat po ako ng lubos-lubusan sa inyong lahat. Maraming salamat po at nawa po'y patuloy kayong ingatan at gabayan at pagpalain pa ng ating Panginoong Diyos. Kung ito po unang pagkakataon na nakakasama namin kayo, please like, subscribe, hit the notification bell. I-follow nyo po ang aming page para nang sa ganun, ma-notify po kayo sa lahat ng mga pag-aaral namin ginagawa. Kung lagi naman na po namin kayong kasama, as usual, we invite you to share our program. Paki-share nyo po sa mga kaibigan ninyo, sa mga mahal nyo sa buhay, sa mga tao sa inyong kapaligiran, at nawa po maging pagpapala itong pag-aaral nating gagawin. At kung ayaw nyo namang mabombard yung inyong o mapuno ang inyong mga personal account, pwede nyo pong i-copy yung link na to at i-start nyo na pong i-send sa mga groups or kung saan man yan para nang sa ganun ay maraming mabless at makinabang at yung algorithm po nitong ating video mas marami pang mararating. So muli po, purihin ang ating Panginoong Diyos. We can study the Word of God together. We bring back all glory and praises to Him. And now, let's invite
the presence, the power of God to be upon us para po nang sa ganun, maunawaan natin at maisabuhay natin ang ating mga pag-aaral. Let's bow our heads and let's pray. Ama po namin Diyos, lakil at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po at binigyan kami ng pagkakataon upang magkasama-sama, upang pag-aralan ang inyong mga salita. Nawa po, ang mga bagay na aming matutuklasan, mga bagay na aming mga mababasa, mga bagay na aming malalaman, ay makatulong upang mas lalo po kaming lumago sa aming pagkakilala sa inyo at sa aming relasyon sa inyo. O Panginoong Diyos, sa aming mga sarili, kami po'y mga mahihina, wala kaming magagawa, ngunit sa lakas na nanggagaling po sa inyo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, we know, dear God, that nothing shall be impossible. And so, Lord, we submit ourselves to you. We ask for your guidance. We ask for your wisdom. We ask, Lord, that may you please lead us towards you. Salamat po, Panginoon, nagagabayan niyo po kami sa aming gagawing pag-aaral ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sa po mapagpalang panunood sa inyong lahat, saan man po kayo naroroon, kayo man ay nanonood ng umaga, tanghali o gabi, hapon, anong oras man yan, purihin ang ating Panginoong Diyos dahil sa pamagitan po ng online na pag-aaral, tayo po ay nagkakasama-sama. Muli po, ang tema po na pag-aaral na inyo pong sinusubaybayan at sinusundan ay it's talking about the love of God and God's justice, or God's love and God's justice. At ang pag-uusapan natin ngayon is the combination of both, yung God's love of justice. Okay? We've been establishing all throughout ng ating pag-aaral that God is a God of love. Even yung kanyang jealousy is in reality His zealousness, His passion to have an exclusive relationship with us para po nang sa ganon, tayo hindi mapahamak, it's all for our good. We also look at God's wrath. Okay, yung God's anger, God's righteous indignation, na ito po mga kaibigan, mga kapatid, ay pagkagalit ng Diyos sa kasalanan, at ang nais ng ating Panginoong Diyos ay mapabuti tayo. Nais ng ating Panginoong Diyos ay kamuhian din natin ang pagkakasala. God wants to save us. At ang gusto niya, mga kapatid, mga kaibigan, maging malinaw sa atin na ang tanging paraan para tayo'y mapabuti ay magpasakop at sumunod sa Kanya. At ngayon naman, ang pag-uusapan natin, God's love of justice. Okay? At ang ating pong key text is in Jeremiah 9:24, at ang pagkakasabi po ay ganito, "But let him who glories glory in this, that he understands and knows me, that I am the Lord, exercising loving kindness, judgment, and righteousness in the earth, for in this I delight, says the Lord." Ayan, ang ganda, no? Kung meron tayong maipagmamalaki, kung meron tayong maipagmamayabang, kung meron tayong maipagmamapuri, ay walang iba kundi nakikilala natin ang ating Panginoong Diyos. Amen? Napakagandang talata na nagpapaalala sa atin na walang ibang pinakamahalaga kundi makilala natin ang ating Panginoong Diyos. Because all these things that we have on earth, the achievements that we have, it will pass. Mawawala rin yan, mga kapatid, mga kaibigan. Tingnan ninyo ha, as you try to look at history, you will remember, you might be able to remember a few names who won gold medal, o kaya naman sino yung number 1 nung last year. Pero sa isang sports. Pero if you will ask 10 years ago, sino yung number 1? Unless you are really a fan na talagang sinusubaybayan mo yung mga championship at marami pang iba. Pero in reality, mga kapatid, lumilipas, nalilimutan. Okay? Nawawala. And that's why it shows that achievements here on earth, it will come to pass. Yes, alam nyo, sometimes we glory with the things that we have. We boast about the achievements, the successes na meron po tayo, but in reality, it will come to pass. And that's why the Bible clearly tells us, God Himself is telling us, wala tayong ibang maipagmamalaki. Wala tayong maipagmamataas, kundi yung nakilala natin ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa pamamagitan niya, may pag-asa. Sa pamamagitan niya, meron po tayong pag-ibig na walang hanggan. Amen? Napakaganda. Kaya naman, pag-uusapan po natin dito, kaya mapansin nyo po, kilala ang ating Panginoong Diyos, and then it mentioned about the loving kindness and judgment and righteousness in the earth. Okay? Makikita nyo po yung loving kindness and judgment, the love of God
and His judgment. It always comes together. And that's why, as usual, allow me to share with you 3 points. Nawa po maging madaling paraan para maalala, maunawaan, maintindihan. Ito pong ating pag-aaralan. Maging madaling paraan para ma-share ninyo sa mga kaibigan ninyo, sa mga mahal nyo sa buhay. And we encourage you continuously to read your Bibles. Basahin niyo po ang inyong ang salita ng ating Panginoong Diyos. Basahin niyo po ang inyong mga Biblia. Basahin niyo po yung mga lessons na meron kayo. Because this will help us para mas lalo pang makilala ang ating Panginoong Diyos. At kung meron po kayong ibang mapupulot na leksyon, aside dito sa o ibang way how to summarize ang ating pag-aaral, may mapupulot kayo ibang leksyon, please share it. I-share nyo po. Kung nanonood kayo sa social media, i-comment ninyo. Kung kayo nakikinig sa radyo, isulat ninyo. Nanonood kayo sa television, isulat nyo para na sa ganun. When the time comes na may usapang ganito, you will be ready to share what you have learned. You will be able to share yung reflections po ninyo. And so, allow me to share with you 3 points. And the first letter C that I want to talk about when we talk about God's love of justice is number 1, let's look at the combination. What do you mean? Ano ibig mo sabihin combination? We'll talk about the combination. Yung balance of love and justice. We've been talking about this in the past few weeks. Sana po hindi kayo napapagod mapakinggan dahil yun yung pinakang tema ng pag-aaral na ito. Sana po hindi kayo nagsasawa na marinig ulit-ulit kasi ito po yung gusto nating i-emphasize dito. Kasi ulitin ko po, madalas, we picture God as a God of love, and because He's a God of love, yung pinag-usapan natin last time din, He should never show anger. Okay? He should never show any side na He is pro-justice. Okay? Meron namang iba, ang tingin nila sa ating Panginoong Diyos is super pro-justice that there's no love. Okay? But in here, titingnan po natin yung combination, yung balance ng both. Kaya nga, God's love of justice. Okay, mahalaga sa ating Panginoong Diyos ang katuwiran. Mahalaga sa ating Panginoong Diyos yung tama, yung katotohanan. And that's why, let's begin reading Psalms 33 verse 5. Ito po mga text na babasahin natin. Nagpapakita ng combination. Nagpapakita ng balanse ng love and justice in the character of God. Ang sabi Psalms 33 verse 5, He loves righteousness and justice. The earth is full of the steadfast love of the Lord. Mapapansin niyo, He loves righteousness and justice. At ang sabi dun sa susunod na linya, the earth is full of the steadfast love of the Lord. Makikita po natin mga kapatid, yung balanse, yung kombinasyon. That because of His love for righteousness and justice, ang buong mundo ay napupuno ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Nagpapakita lamang ng balanseng pagpananaw ng mga manunulat ng salita ng ating Panginoong Diyos that indeed, He is a God of love and He's a God of justice. Na-share ko na nung minsan, pero hindi po ako nagsasawang i-share. I just forgot the author that says, love without truth is hypocrisy. But truth without love is brutality. But the good news is, in God, we have seen love and truth and justice and mercy come together. Amen? Kaya tingnan nyo itong text nating susunod. Psalms 85:10. Ang ganda ng pagkakabanggit dito. Mercy and truth are met together. Righteousness and peace have kissed each other. Sometimes, mga kapatid, napakahirap. Paano mababalanse yung mercy and truth? Okay? Kasi tulad po ng binanggit ko po kanina, in a practical sense, pag pinag-usapan na kasi natin yung mercy, if it's too much and there's no truth in it, we tolerate the mistakes of others. But if we emphasize too much on the truth and there's no mercy, anong nangyari naman mga kapatid, nagiging brutal naman tayo. Kaya ang laging challenge sa ating mga mananampalataya is how do we balance mercy and truth, and the only way is to continue to come to Jesus Christ. To continue to come to God. To continue to know God. Kaya nga po yung key text natin, makilala natin ang ating Panginoong Diyos. And as we grow in our knowledge of Him, He helps us to understand. He helps us to see the balance between mercy and truth. Mercy
and justice, love and truth. Okay? And sometimes, mga kapatid, ako po bilang isang magulang, nahihirapan, totoo lang po, nahihirapan ako pag minsan na mabalanse, no? Na yung too much mercy, but at the same time, you want to emphasize the truth. Sometimes naman, alam nyo mga kapatid, ako naman pag minsan, I emphasize too much on the truth. Ang pag minsan naman ay parang nawawala naman yung mercy. Because tandaan nyo mga kapatid, when we hold on to the truth, it also doesn't mean that we will compromise. We continue to stand for the right. Okay? Pangahawakan natin ng katotohanan. Pero gagawin natin in the most loving way. Kaya totoo lang mga kapatid, the more I reflect, the more I look at the character of God, when it comes to mercy and truth, I need the grace of God. Ang masasabi ko mga kapatid, mga kaibigan, I need the grace of God. Ay, kailangan ko ang biyaya ng ating Panginoong Diyos. Kailangan ko patuloy na magpasakop sa ating Panginoon Kristo dahil sa aking sarili. It's hard for me by myself to find the balance. Kaya babalik tayo dun sa key text natin. Kilalanin natin ang ating Panginoong Diyos. Mas maging klaro sa atin ang pananaw natin tungkol sa Kanya. Mas maging klaro ang ating pagkakilala sa Kanya. Kaya babalikan natin yung key text natin sa Jeremiah 9:24. But let him who boast in this, another translation, that he understands and know me, that I am the Lord who practices steadfast love, justice, and righteousness in the earth. For in these things I delight, declares the Lord. Ayan yung balance of love and justice, the combination of love and justice, which again, is very hard para sa ating mga sarili lamang na maunawaan at maintindihan. We need to continue to know God. And how do we know God? Paano natin makikilala ang ating Panginoong Diyos? We go back again to the basics. Ano po yung basics? Balikan natin ang pag-aaral at pagbabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos. Amen? Ayan po pag minsan mga kapatid. Nagiging abala tayo sa maraming bagay ng sanlibutan. Nagiging abala tayo sa ating mga trabaho. Nagiging abala tayo sa ating mga paglilingkod. At nawawalan tayo ng panahon sa pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Kaya I encourage you continuously to let's go back to the reading of the Word of God. Kaya nga po, ayan, ito ilang pa lang tayo. Ilang linggo pa lang tayo. Kamusta naman ang pag-aaral natin ng salita ng ating Panginoong Diyos? Alam nyo, we are so blessed. We are so blessed. Bakit po? Imagine, when I became a Seventh-day Adventist, grabe mga kapatid, kasi we are being provided of a devotional na pwede nating basahin tuwing umaga. We are being provided ng Biblia. We can read the Bible sa ating mga sarili. We are being provided of Sabbath School lesson na napakadaming matututunang leksyon. Ako to be honest with you, mga kapatid, mga kaibigan, studying the lesson alone and reflecting on it, grabe mga kapatid, nabubus ang aking spirituality, nabubus ang aking pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. And that's why I keep a record or I write my reflections mula pa noon. Mula nung nag-start po tayo. And even before we started our online ministry, ang nangyari mga kapatid, mga kaibigan, I've been writing my reflections ng Sabbath School lesson natin kasi napakadaming mga leksyon, napakagandang maunawaan natin at makilala natin ang ating Panginoong Diyos. Imagine, it's all being provided to us. At hindi lang po yun. Alam nyo, when I tried to look at different websites ng ating church, even yung mga studies that helps us to understand some difficult passages in the Scripture, it's available. Ang problema is if we are too busy. Kung tayo ay sobrang mga abala at walang panahon. Kasi kung ganun ang dahilan, kahit na ibigay mo pa lahat yan, hindi natin makikilala ang ating Panginoong Diyos. Hindi lalalim ang ating pagkakilala sa Kanya if we will not taste and see that the Lord is good. Kailangan tayo mismo mag-aral. Kailangan tayo mismo magbasa. Kailangan tayo mismo maranasan natin ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Amen?
Kaya po, again mga kapatid, I encourage you, read your Bibles. You don't need to read too far. Okay? Or in a day, hindi nyo kailangan bumasa ng napakarami. Kahit bumasa lang kayo ng mga konti-konting mga talata na makakatulong po sa inyo. Para nang sa ganon, makilala at lumalim ang ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Kung may mga bagay na hindi po kayo maunawaan, ano po? Well, we have our church leaders. We have our pastors. Okay? Na maaring makatulong upang maintindihan natin. Alam niyo po doon po sa amin, sa Adventist World Radio, no? You can also visit our Facebook page. Okay? Kung may mga questions po kayo, pwede po kayong mag-comment doon sa mga posts namin, and we have our missionaries who will help you understand, who will help you with your inquiries. Okay? Baka may mga katanungan po kayo. Ano? Pwede nyo pong bisitahin yung mga page namin, ano? Para po nang sa ganun ay makapag-assist po tayo sa inyo. Kasi bakit mga kapatid? Again, by God's grace, we want to help each other to grow in our relationship with the Lord. I hope and pray mga kapatid na ang ating mga banal na kasulatan, ang ating mga Biblia ay hindi po nasasayang. Especially now, napaka-available na sa online. Imagine nyo, wala nang dahilan. Naalala ko noon, pagpupunta, lalo po sa, makakarelate yung ating mga, I think, nanay or tatay, na pagpupunta ka sa church before, at pagkatapos, naubusan ka ng Sabbath school lesson o kaya naubusan ka ng devotional, wala. Talagang ang aasahan mo na lang ay yung ma-deliver talaga ulit, magkapag-produce ulit ang church at doon ka makakabili at saka doon ka lang makakabasa. Yun na lang ang pag-asa mo. Pero ngayon, basta makakonek ka lang sa internet, kahit mabagal pa yan, makakonek ka lang sa internet, ano na mangyayari? Praise the Lord. Kasi available na yung ating mga lesson. Available ang Biblia. Hindi mo na pwedeng sabihin wala kang pambili ng Biblia. Kasi bakit? Available na sa online. Palagay ko lahat ng tao halos ngayon may cellphone. Hindi nga lang isa pag minsan. Minsan may mga tao pa, 2, 3 ang cellphone. Mga kapatid, mga kaibigan. Walang dahilan. Okay? Para hindi natin mabasa at mapag-aralan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kumbaga, excuse na lang kung wala tayong panahon. Kaya po, I encourage you that as we continue to grow in our knowledge of God and in order for us to fully understand and to practice mercy and truth or love and truth and mercy and justice, the way is to know God Himself. Siya po ang tutulong sa atin. Kasi bakit? Siya po ang magbabago sa atin. Siya ang magpapalago sa atin. Ituloy natin. Nasa first point pa lang tayo. Basahin ko lang to. Ang sabi, righteousness and justice are the foundation of God's government. God's moral government of love is just and righteous. Quite different from the corrupt governments of this world, which often perpetuate injustice for personal gain and personal power. That's what you can rely on. The justice of God is always perfect. Why? Because it's a combination of love and truth, of mercy and justice. Kaya nga po, mine-mention ng ating pag-aaral ngayon, yung sanlibutan, na we can see corruption happening all around. Okay? Sa iba't ibang mga section, mga stages, may mga corrupt na mga gobyerno. Makikita natin sa buong mundo. Okay? Ako po, I've been traveling to different countries and different places. Madalas, pag nakikipag-usap na po ako sa mga members natin, nakikikwentuhan at napag-uusapan yung mga development at mga pangyayari sa kanilang bansa, sometimes they cannot stop themselves from sharing. Sinishare nila how corrupt and all of this. At minsan daw po, o madalas, yung justice is being not given perfectly or equally, especially kapag ang estado sa buhay minsan tinitingnan at marami pang iba. Kaya po dito, as we look at the combination of love and truth, mercy and justice, makikita po natin na ang justice ng ating Panginoong Diyos is always perfect. Why? Because it's the combination of love
and truth. It's a combination of mercy and justice. Okay? Kaya po, mga kapatid, mga kaibigan, makakaasa tayo na ang hustisya ng ating Panginoong Diyos is the best. Ang hustisya ng ating Panginoong Diyos ay laging tama. Opo, dito sa sanlibutan ito, mahihirapan na talaga tayong maranasan yan perfectly. Ano? Well, we praise the Lord. There are leaders who are trying their best, to practice love and justice at the same time, and not for personal gain and personal power. We praise the Lord for leaders like that, and let's continue to pray. Ito po, let's continue to pray for our leaders here on earth. Wherever they are, saan man yan, let's continue to pray for them. But ultimately, it is only God's government that practices the balance of love and justice na napakaganda. Na talagang walang halong personal gain. Walang halo na personal power. Because why? We've established in our previous studies that the very intention of God ay mapabuti ang kanyang mga minamahal. And even His practice of justice ay para mapabuti ang kanyang mga minamahal. And so, number one, we look at the combination. Many texts in the Bible, honestly, hindi na natin binasa lahat, pero napakarami po na nagpapakita of the combination of love and justice. The balance of love and justice in the character of God, in His government. Kaya naman maaasahan po natin that His justice, His judgment is always perfect. It's just. Because the motivation is always love. Amen? Number two, as we look at God's love of justice, we also need to look at His constancy. Okay? Yung kanyang consistency, yung kanyang pagpapatuloy, yung pagiging changeless ng ating Panginoong Diyos. At dito po sa ating pag-aaralan, at dito po sa ating mga babasahing talata, nagpapakita that God's goodness and righteousness is always constant, continuous, tuloy-tuloy. Tingnan nyo, sabi sa Psalms 92:15, to declare that the Lord is upright, He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. Siya'y matuwid, tapat, tama, all throughout. Walang unrighteousness. Walang unrighteousness na matatagpuan sa Kanya. Ano pa ang sabi sa Deuteronomy 32 verse 4? The rock, His work is perfect. For all His ways are justice. A God of faithfulness and without iniquity, just and upright is He. Pinapakita ng mga talatang ating binabasa that yung constancy of His goodness and His righteousness, that He's faithful without iniquity. His motive is always love, and He is always upright, and He practices justice fairly, perfectly, because of His great love for humanity. Pag pumunta pa tayo sa New Testament, ito pang pagkakasabi sa 1 John 1:5. This is the message we have heard from Him and proclaim to you, that God is light, and in Him is no darkness at all. Ibig sabihin, mga kapatid, mga kaibigan, the Bible truly declares, as we look at God's love of justice, that there is this clear emphasis that He is a good God and righteous God. Walang kamalian. All His ways are perfect. Okay? And that's why the Scripture teaches that God is entirely holy, faithful, righteous, and loving. God only and always does what is loving, righteous, and just. He never does anything wrong. And why are we talking about this? Because we need to understand, His love for justice, His love for truth, mga kapatid, mga kaibigan, His love for what is right. Nagpapakita po, mga kapatid, that God is consistent. Yung constancy, yung tuloy-tuloy, yung kumbaga walang palya. Okay? Tayong mga tao, mga kapatid, di ba? Sometimes meron pang yung sa basketball, minsan sinasabi yung winning streak, yung manalo ka ng 20 games, 30 games, tapos
alam mo yun, sometimes, it's hard to maintain. Bigla kang matatalo bigla ng once. O kaya naman sa late, hindi ka nalilate. At pagkatapos, may mga chances talaga pag minsan na you cannot avoid, ay di mo naman sinasadya malilate. Okay, yung iba naman sasabihin, ay pastor, meron din po, lagi namang late. Walang palya. Okay? Pero dito mga kapatid, ang point natin, walang palya. The Lord is holy, the Lord is faithful, the Lord is righteous, the Lord is loving. It's constant. And this is connected to His love for justice. Okay? His love for truth. Okay? Ito yung nagpapakita mga kapatid na lahat ng gawa ng ating Panginoong Diyos tama. Lahat ng gawa ng ating Panginoong Diyos ay perfect. Yung kanyang magiging hatol, yung kanyang magiging hustisya ay always right. Kaya nga po, ulit-ulit sinasabi ng mga talatang ating binasa, is always upright. There's no iniquity. There's no unrighteousness in Him. There's no darkness at all. All He wants is for us na maligtas at tayo ay mapabuti. Amen? And hindi lang po yan mga kapatid. Clearly, na ine-emphasize ng banal na kasulatan that He is always good, He is always righteous, it's constant, okay? It never changes. And at the same time, God Himself, He's changeless. He never changed. In Malachi 3:6, for I, the Lord, do not change. Okay? Ito pa, may ilang text pa akong babasahin sa Titus 1:2. In hope of eternal life, which God never lies, promised before the ages began. Okay? Hindi nagbabago, hindi nagsisinungaling. At pagdating sa Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Okay? He never changed. Yung constancy or yung pagiging constant, tuloy-tuloy, changeless ng ating Panginoong Diyos. Dito sa mundong ito, sabi nga, there's nothing permanent in this world but change. Pero pag-uusapan natin, ano ba yung tinutukoy dito na pagiging changeless ng ating Panginoong Diyos? Kasi later on, may babasahin tayong text na para bang sasabihin ng iba, it contradicts yung idea na ang Diyos ay hindi nagbabago. Pero ipapaliwanag po natin yan. Basahin muna natin to. God cannot deny Himself, God never lies, and God's promise are unbreakable. We can be confident that the God of the Bible is the same God who in Christ willingly gave Himself for us on the cross from the start to the end. Mula sa Old Testament hanggang New Testament, nagpapakita na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. That's why I appeal to you to read the Scriptures. Read it in the context of God's love. Makikita po natin, even the Old Testament, it's emphasizing, yung mga binabasa nating mga talata, yung mga author is emphasizing the righteousness, the love of God, the compassion of God. Okay? Kaya po, dito makikita po natin, the Bible declares that He is good and righteous. It's constant. Okay? Hindi nagbabago. He's changeless. He's the same yesterday, today, and forever. And it's talking about, of course, the character of God. Tingnan nyo, sabi sa Deuteronomy 7 verse 9, the Lord your God, He is God, the faithful God, who keeps covenant and mercy for 1,000 generations with those who love Him and keep His commandments. Ayan sinasabi, for thousands of generations, He shows His faithfulness and His mercy. Pinapakita na ating Panginoong Diyos. Hindi nagbabago ang ating Panginoong Diyos. Kaya maaasahan natin, ang mga pangakong ating nababasa sa banal na kasulatan, ang kanyang pagmamahal ay hindi nagbabago para sa bawat isa sa atin. Amen? Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, the more I reflect on God's goodness, the more I reflect on God's love, the more I reflect on God's justice, the more I study itong pinag-aaralan natin, the more I look at my life and reflect, the more I see how truly loving God is. That He allows things to happen because of His perfect love and perfect justice. He allows things to happen para nang sa ganun ay matulungan ako na lumago pa sa aking pagkakilala sa Kanya, para makita na yung mga bagay na nangyayari sa aking buhay, pinapahintulot ng ating Panginoong Diyos, ay para nang sa ganun, mapabuti po ang inyong lingkod. Kung ganun lamang tayo mag-iisip,
Alam ko po mga kapatid, mga kaibigan, napakahirap, ano? Especially sa mga kaibigan, sa mga sumusubaybay na maaring dumadaan sa pagsubok ng buhay. Baka po meron sa inyo ngayon ay may mga pinagdadaan ng hirap sa buhay, nawalan ng mahal sa buhay. Ano? Meron po tayong mga kaibigan at mga church members nitong mga nakaraang mga linggo ay they have been suffering because of the loss of loved ones at yung pagkakawala pa ng mahal sa buhay ay napakahirap unawain. And the more I tried to internalize yung kanilang sitwasyon, I was telling my life, parang napakahirap, no? Na maunawaan at maintindihan. That as we live in this sinful world, ay may mga bagay na mangyayaring hindi natin mapipigilan. That's why the Bible clearly declares, di ba? Na tayo ay, in this world, we will have troubles, we will have persecution, we will have problems. Hindi mawawala ang mga bagay na yan. But at the same time, God in His perfect grace and justice and love and mercy and truth can use those things for our greater good. Makikita natin yung cross of Calvary. Yung cross which was, the most shameful thing that can happen. Pinag-usapan natin nung nakaraan nating quarter, yung sa book of John, how John emphasizes that the cross, although it is the most shameful thing, it is the glorious act of God, of Jesus Christ. Can you see how He can turn yung shameful situation into an honorable situation? And so, yung mga dumarating sa ating mga buhay, if we understand that that God loves us, that His ways are perfect, mga kapatid, mga kaibigan, we will love God more. We will understand na yung mga nangyayari sa ating buhay, it's of course God's way of helping us see our need of Him. Kasi bakit po, ang pinakamahalaga, makilala natin ang ating Panginoong Diyos. Yung key text natin, wala tayong ibang may pagmamalaki kundi makilala ang ating Panginoong Diyos. Okay, mga kapatid, mga kaibigan, sa mga sumusubaybay, if you have not accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, and if you're continue living a sinful life, may ginagawa tayong mali na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, mga kaibigan, of course, yung consequence, yung immediate consequence ng ating ginagawa, it will affect us. It can even affect the people around us. But if you are in Christ, and you're experiencing some problems and pain, mga kapatid, the Lord in His grace and love, and ito po, lahat tayo mahal na ating Panginoong Diyos, kaibigan. Kung di mo pa tinatanggap ang ating Panginoon Kristo, mahal ka ng ating Panginoong Diyos. Kung tinanggap mo naman ang ating Panginoon Kristo, mahal ka ng ating Panginoong Diyos. And when you have accepted Him, nagkakaroon ka ng ibang perspective sa buhay. Na ang mga bagay na nangyayari sa iyo, naiintindihan mo na mahal ka ng ating Panginoong Diyos. Na ikaw at ako ay tinutulungan niya. And that's why if you have not given your life to the Lord, please open your heart to Him. Isuko natin ang ating buhay sa Kanya. Kung meron man pong sumusubaybay ngayon na hindi nyo pa naibigay ang buhay nyo sa ating Panginoon, now is the time. Give it all to Him because He is a loving and faithful God. He's changeless. He's the same God yesterday, today, and forever, and He loves us all. Now, basahin natin to. Sa Malakay 3:6-7. Ang sabi, "For I, the Lord, do not change." Yan, binasa natin yan kanina. Tuloy natin. "Therefore you, O children of Jacob, are not consumed. Return to me, and I will return to you." Para mas maintindihan natin to, maganda balikan natin yung konteksto nito. When you look at Malakay 2:17, there is this asking for justice for evil. Okay? Paano? How long? So may asking for justice for evil. Pagdating sa Malakay 3 verse 1, sa chapter 3, there's this question, who can stand sa justice ng ating Panginoong Diyos? Pagdating sa Malakay 3:6, it emphasizes that God doesn't turn back on His promise. Kaya nga, He never changed. Pagdating sa Malakay 3:7, it highlights His relationship with people. Kaya ang sabi niya, "Return to me, and I will return to you." Ulitin ko po sa Malakay 2, tinatanong, yung justice for evil. Pagdating sa Malakay 3:1, who can stand against God's justice? Yung hustisya ng ating Panginoon, sinong makakatayo? Pagdating sa Malakay 3:6,
The love of God is so huge. He never turns back on His promise. Pagdating sa verse 7, it emphasizes the relationship of God with people. Basahin ko to and then I can give more illustrations or stories in the Bible like this. Yung nakaraan, in-emphasize natin yung kay Jonah, no? Pero basahin mo natin to, the emphasis of Malachi 3:7. Yung return to me and I will return to you highlights a relational and positive change of attitude on God's part, which is what He desires to do depending on the people's repentance. Okay? Anong nangyari? Dito mga kapatid, ang sabi natin Panginoong Diyos, return to me and I will return to you. And if they respond, kasi yung tanong, who will be able to stand God's justice? If they will repent, ang ating Panginoong Diyos ay yung kanyang relationship, mga kapatid, with people because of His great love. He postpones, He delays, or even hindi niya itutuloy yung kanyang sinabing judgment. Okay? Parang yung nangyari kay Jonah. Di ba sabi natin Panginoong Diyos, yung Ninevites, sila ay mamamatay, yung mga taga-Ninive. And so that's why Jonah preached na mamamatay kayo lahat. He preached it so powerfully, believing that, nung nagsisig lahat, nagalit si Jonah kasi bakit? Hindi pinatay ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, etong tanong, ibig sabihin ba, nagbabago ang Diyos? So yan yung sinasabi, teka lang, ang Diyos pala, hindi siya consistent. Katulad ng sinasabi mo, paano nalang second point mo? We talk about combination and now constancy. Paano na lang yan? Hindi pala consistent ang Diyos. Consistent, ano? Yung consistency niya, yung constancy niya, paano na lang yan? Ito po. Because, mga kapatid, yung mga text na binasa natin talks about God's moral changelessness. He remains to be loving. He remains to be a God of justice, perfect in all His ways. He never changed. Yung kanyang moral changelessness. But the rest of the verse indicates that God may change relationally. Okay? Yung hustisya na ibinibigay o yung sinabi ng ating Panginoong Diyos na mararanasan ng mga tao na gumagawa ng mali, pag nagsisi, mga kapatid, ang ginagawa ng ating Panginoong Diyos, He delays and even postpones the justice. Kasi bakit? Yung relational, yung relationship with people because of His love for people. Kaya dito papasok yung pangatlong point natin. As we talk about God's love of justice, we talk about combination, we talk about constancy. Now let's look at consideration. Bakit sa consideration? Look at Numbers 23:19. Okay? Mas anuhin pa natin ha? Diinan pa natin ng konti. God is not a man that He should lie, nor a son of man that He should repent. Has He said, and will He not do? Or has He spoken, and will He not make it good? O teka lang, tingnan mo, ang sabi ng text, hindi siya tulad ng tao. Hindi siya magsisinungaling. Pag sinabi niya, gagawin niya. Paano na lang yan? Sasabi mo lang kanina, nagbago bigla ang isip ng Diyos. Hindi niya ginawa yung kanyang sinabi. Kaya si Jonah galit na galit. Ibig sabihin ba, sablay na. Mali na ang ating Panginoong Diyos. Ito po, while Scriptures affirms God's moral immutability, hindi nagbabagong kanyang morality, it also indicates that His actions may relationally change in response to human decisions. Kaya po tingnan niyo po yung emphasis sa Numbers 23:19. God is not a man. Okay? Yung tao, ano nangyayari? Nagbabago. Mga kapatid, tingnan ninyo. Ngayon, mahal mo. Bukas, ayaw mo na. Aray ko. No? Minsan, di ba, pag nagtampo ka na, sumama na yung loob mo, hindi na pag-ibig yung umiiral. Hindi na pag-ibig yung motivasyon. Hatred na, sama na ng loob. Pinapansin mo ngayon, bukas, hindi mo napapansinin. At ang reason mo, hindi dahil pag-ibig, kundi meron kang ibang intensyon. Masama minsan ang ating intensyon. Pero ang Diyos ay hindi tulad ng tao. Bakit? He remains to be loving. And if He promised that He will save us, He will save us. And so, kaya po dito,
yung action niya may relationally change in response to human decisions. But still, He's constant. He never change. Yung kanyang love never changes. Ito, Exodus 32:14. Tingnan nyo, and the Lord relented or repented in other translations from the disaster that He had spoken of bringing on His people. Nagsisi ang Diyos. At yan, sasabihin ng iba, kita mo, sabi mo kanina, constant. Kaya po yung third point natin, sinabi ko kanina, consideration. Why? God's relenting does not mean that He lied about His judgment, but He relationally changes His actions toward people if they repent and decide to live a life of fellowship with Him. So dito po, gusto nating emphasize, God's moral immutability o God's moral changelessness, hindi nagbabago yung kanyang pag-ibig sa atin. He's perfect in all His ways. But, yung kanyang relation with people. If people will change their actions, if people will change their ways, and they will accept Jesus Christ, ang ating Panginoong Diyos, ay yung kanyang judgment, o yung punishment na dapat sana'y mararanasan, wini-withhold ng ating Panginoong Diyos. Okay? Ito yung nagpapakita ng dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. At ang intention lagi ng ating Panginoong Diyos ay tayo ay mga ligtas. And it's true, mga kapatid. If we will not change our ways, like Nineveh, mga kapatid, hindi ko pa alam kung alam niyo, but let me share with you, yung Nineveh, during the time of Jonah, nagsisi sila, naligtas yung buong city, but later on, if you continue reading what happened to Ninevites, because they continued sinning, nagpatuloy sila at hindi sila nakinig na sa mga pangaral sa kanila, and so they were destroyed. Okay? Pero ang point, mga kapatid, yung action ng tao, yung response ng tao, if we decide to come to Jesus wholeheartedly, ang Diyos, yung love niya, yung moral niya, it never change. But His action relationally change in response to human decision. Kaya dito, mga kapatid, kaya po kanina, ini-establish natin that He's perfect in all His ways. Kaya grabe yung consideration ng ating Panginoong Diyos. Kumbaga, talagang, kung hindi magsisisi ang tao, wala. Yun talaga ang mangyayari. Okay? Kasi bakit? It's us who brought that harm to us. Kasi bakit, tandaan nyo, pinag-usapan natin noong nakaraan, balikan ninyo, yung God's wrath. That is God's love response, or God's response of love to evil and injustice. And that's why He's angry. Okay? His anger towards evil and injustice, that is His response of love. Kaya kung hindi tayo magbabago ng ating daan at patuloy tayong gumagawa ng mali, mga kapatid, we will truly experience the wrath of God. But if we change our ways, ito po pinag-uusapan natin, ang Diyos, napakabuti, napakamapagmahal, na yung kanyang punishment, katulad na nangyari sa Ninevites, ay kanyang winidhold. Mga kapatid, ganun kabuti ang ating Panginoong Diyos. And that's why, in Revelation 15:3-4, in the end, everybody will agree. People will agree that truly God is a God of love and God of justice. Tingnan niyo po ang sabi sa Revelation 15:3-4. And they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and amazing are your deeds, O Lord God the Almighty. Just and true are your ways, O King of the nations, who will not fear, O Lord, and glorify your name. For you alone are holy. All nations will come and worship you, for your righteous acts have been revealed. Mabivindicate ang ating Panginoong Diyos. Magiging klaro. Tunay nga, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at Diyos ng hustisya. Balanse ang ating Panginoong Diyos. Everybody will agree
They will sing the song of Moses. They will all share their testimony of God's goodness, of God's justice, that it's perfect, that He's true in all His ways. Tulad ba sinasabi ko po kanina, ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago para sa bawat isa sa atin. But because God hates sin, He's angry with sin, with evil, injustices. Okay? Pero ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago sa bawat isa sa atin. Kaya naman, we are being called. Tayo'y tinatawagan nating Panginoong Diyos na magsisi at lumapit sa Kanya. Bakit mga kapatid? Dahil mahal tayo na ating Panginoong Diyos. And if we will turn our backs from sin and from evil and we come to Jesus Christ, ang Diyos sa Kanyang mercy, yung Kanyang intention of saving us, ay laging naroon. Kaya po kita natin sa banal na kasulatan yan, how many times na ang Diyos said that He will punish, and yet people responded differently. Or the people responded to the call and they repented. Ang ating Panginoong Diyos withhold the punishment, the judgment. Kasi bakit mga kapatid? Yung moral, God's moral never change. He is a God of love. Pero when it comes to His relationship with us, mga kapatid, if we change our ways and we walk the ways of the Lord, we walk in accordance to His will, ang Diyos, out of His mercy, out of His compassion, mga kapatid, ay napakabuti na tayo ay, yung tulad po sa Ninevites, hindi natuloy yung punishment na para sa kanila. Pero tandaan nyo mga kapatid, we praise the Lord that now we have the chance to come to Him. Okay? Meron tayong pagkakataon. Kasi bakit po? Malinaw po yan sa banal na kasulatan. Huwag nating hintayin dumating yung panahon na wala ng panahon. Okay? Kasi bakit po? Alam nyo, every day, we have the chance to come to the Lord. Pero pag tayo namatay, paano na? There's no more chance. And that's why every day is an opportunity to come to Jesus. Every day is an opportunity to surrender our lives to Christ. So that when the time comes, mga kapatid, na tayo ay masusubok, tayo makapangahawak sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos at sa kapangyarihan na nanggagaling sa Kanya sa Banal na Espiritu, tayo po'y makakalakad ng patuloy sa Kanyang kalooban sapagkat nakikilala natin siya, na siya ay hindi nagbabago ng Kanyang pagmamahal sa bawat isa. That's why our call today, as we come to know that He is a God of love, He loves justice. He's a God of love and God of justice. We talk about God's, the combination of love and justice. We talk about the constancy of God's love and justice. We talk about the consideration of God in the context of God's love and justice. And our call in Micah 6:8. He has shown you, O man, what is good and what does the Lord require of you? To do justly, to love mercy, and walk humbly with your God. Mga kapatid, to do justly and love mercy and walk humbly with our God, with your God. And this is only possible kung patuloy natin siyang makikilala. Let's continue to surrender our lives to our Lord and Savior, Jesus Christ. And if you are making that decision to surrender your life to Jesus and recommit yourself to the Lord, join me as we close this in a prayer. As we close this with a prayer, let's bow our heads and let's pray. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pag-aaral na ito na nakakatulong upang mas lalo namin kayong makilala. Nakita po namin, Panginoon, that you are truly a loving God and you love justice. Lord, salamat po that in you we can see the balance, the combination of love and justice. In you, Lord, we can see, Lord, that you never change in your love for us. And yet, you are so loving and so gracious, Lord, that you always consider what's good for us. Salamat, Panginoon, that you're always willing to give us a second chance. Salamat, Panginoon, na ulit-ulit nyo kaming tinatawag, ulit-ulit kayong kumakatok sa aming mga puso. Patawarin nyo kami, Panginoon, if sometimes we are so hard-headed. We are so arrogant na ang tagal po namin mag-respond. Pero salamat, Panginoon, kayo'y tunay na mabuti at nagmamahal sa amin. Lord, tulungan niyo po kaming patuloy na kilalanin kayo. And so that, Lord, habang kami narito sa lupang ito,
will be able to walk humbly, will be able to love mercy and act justly or practice justice. Salamat, Panginoon, and we know that it is only possible through your grace. Gabayan niyo po kami at patuloy naming panghawakan ang inyong mga salita at patuloy namin kayong kilalanin sa araw-araw naming buhay. Patawarin kami sa aming mga kasalanan sa pangalan naming Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa ating pag-aaral nito. Nawa po'y nakinabang kayo at na-bless kayo. At patuloy po nawa na sama-sama nating pag-aralan pa ang kanyang mga salita at makatulong upang nang sa ganon, mas lalong lumalim ang ating relasyon sa kanya. Muli po maraming salamat sa inyo pong patuloy na pag-pray at pag-support sa ating mga ministries sa online and face-to-face. And please continue sharing this video para nang sa ganon, mas marami pong makinabang at mabless sa ating pong simpleng pag-aral and mga reflections from our lesson. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na mga pag-aaral.